Praise the Lord. Hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa oras to, mahal na Panginoon, sa aking pagdadala ng balang mensahe, Ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis, buksan mo, mahal na Panginoong, pangunawa ang bawat isang narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kalamang ibang kaligtasan. Sa ganang akin o magagawa at sa pagdalangin namin kagalang-galang at minamahal Pastor Roel Solmeda kasi sinasaway ano magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumayas sa magalitan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglualhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give a double respect and honor to our beloved and honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, and our dearly beloved and honorable assistant, Pastor Lina Camon Almeida. Also great, and we choose the blessed memories and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Hallelujah. And also great beloved Almeida family. Praise the Lord. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mangaral, to our beloved viewers, magandang tanghali na po sa lahat. Palakpakan natin ng napakalakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa malapinoon, minamahal, sa matagumpay na ating pong pakikiisa sa tinatawag po nilang Hall of a Nation, Hall of the Nation approach para makamtan ang kapayapaan at pagkakaisa ng lahat, no? So nakita po natin ang dami ng mga dati rebuilding New People's Army ng Cagayan, 187 lahat. No? Hindi pa nakapunta yata iba doon. So sabi nga ng aking kausap, minamahal, pwede silang ibuo ng dalawang company. No? Dalawang company. Kasi ang isang company composed of 3 platoons, mga 30 plus. So 187 sila lahat. Karamihan galing po ng Sinundungan Valley. Nagulat nga sila, minamahal, na nandoon tayo dahil karamihan na nandoon sa mga NPA pala ay mga baptized member na natin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hindi man natin alam na mga NPA pala yon. Sila po ay dumalo sa ating mga Bible study na akala natin mga civilian lang. At mayroon po ako nakausap doon, yung kilala sa pangalang Karambo, na lumapit po siya sa akin. So, nung tinanong ko kung saan po yung pinaka-main camp nila, at tinukoy po niya yung Lagom na bago lang natin napasok, minamahal. Doon pala yung pinaka-main camp nila. No? Parang regional camp, pinaka-regional camp nila yon sa buong Region 2, sa Sitio Lagom, yung pinasok namin. So, salamat sa Malapinoon. Napag-usapan din po, minamahal, yung project natin within this year na tayo po ay formal na po nilang kinuha na magdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa mga state colleges and universities ng Cagayan at Isabela, kasama ang Kalinga at Apayao. Palakpakan natin mahal na Panginoon. So we are expecting a bigger crowd. Sabi nga nila, mga 3,000 to 5,000 students every
symposiums ng mga katulad ng Isabela State University. Marami pong campuses ang Isabela State University sa buong Isabela. Ganon din ang Cagayan State University. Iba't ibang campuses po yan. Din Apayao, din Kalinga, minamahal. So, naibuksan din ko rin po yung crusade natin sa Batanes. And then the Philippine Army, they promised to support our crusade. Mayroon po silang tropa, ang Special Force sa Batanes. So talaga mahal na Pinoy, minamahal ay nagplano na lahat, connected na lahat, no? Lahat ng mga galaw natin, mayroon na pong nakalaan. At nakausap ko rin yung Regional Director ng DSWD ng Region 2 at sila po minamahal na tuwa na katandim tayo ng DSWD. Isang malaking ahensya din po yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So ito po yung ating ginagawan. We are now harvesting souls, bunga ng panalangin ng tao ng Diyos. Ating kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, katuwang ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lynn Comal Almeda, at ngayon po ay pinamumunuan at pinangangasiwaan ng the beloved Almeda family. So, we are blessed, minamahal. Nakausap ko rin yung bagong chairman ng Revolutionaryong Alyansang Makabansa. Ito po'y grupo nila Hunasan. Siya po ay si Brigadier General Ramon Yugyug. Siya po ngayon ang national chairman. At nung naitanong ko yung mission ng ating mahal na pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, marami po siyang alam. Dahil at that time, nung nag-military assault, siya po ang namumuno sa Scout Ranger, minamahal. Under his command, ang Scout Ranger. So, alam niya ang nangyayari, minamahal. Alam niya kung ilang bomba yung hinulog, na talagang sila po'y namangha na lumabas lahat ang Jesus Miracle Crusade buhay. At siya pa nga yung nagpa-remind sa akin, sabi niya, di ba Brad, mayroon kayong kasama na unang lumabas. Sabi ko, opo, si Fernando Solon po yun. O, yun po yung guide namin para matunton yung kinaroonan ng inyong mahal na pastor. So, grabing paggalang nila sa misyon ng ating mahal na pastor. So, silent lang pala, minamahal ang Armed Forces of the Philippines. Alam nila ang nangyayari. Alam nila na himala lang talaga yung nangyari sa ating mahal na pastor. Hindi po siya makasurvive sa ganong klaseng all-out war against the Abu Sayyaf bandits during that time, minamahal. Kung wala talagang Diyos, magiging collateral damage ang Jesus Miracle Crusade International Ministry team na nandoon. Pero dahil buhay ang Diyos natin, na kita sa buong bansa at sa buong mundo na kakampi natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. So patuloy po yung ating pag-ani. No? At by next week, ako po minmal kasama kong beloved wife ko, pupunta po kami ng Mindanao. At nailakad ko na rin yung si Butsoy. Tinanong ko na kay Brigadier General Ramon Yugyug, yung katayuan ni Butsoy. Alam pala niya yon, nabalitaan niya. So, nung tinanong niya kung anong status, sabi ko, under custody, sabi niya, ay proseso na yan. Proseso na yan na mabibigyan siya ng amnesty. Kasi kung hindi siya bibigyan ng amnesty, hindi po siya i-custody. Siya po ay diretso sa kulungan. Pero dahil siya po ay under custody ng Philippine National Police, Provincial Police Office, ibig sabihin, proseso na yan. So lahat na kaso na nakabinbin sa kanya, idadrop lahat yun.
at mabigyan siya ng amnesty. So nung nalaman niyang bautismado na si Butcher sa atin, lalo siyang namangha kung paano nabautismuhan. Sabi ko, nilakad namin yan, 12 hours, bago kami nakarating sa kampo. At na-pray-over siya. So sabi niya, malaking tulong talaga ang salita ng Diyos. Amen. Through Jesus Miracle Crusade International Ministry. Proven and tested na po yan, minamahal. Kahit sa ang sulok ng bansa, nangunguna ang Jesus Miracle Crusade sa mga krusada. Maraming nagbago, maraming gumaling, maraming mga kababayan natin naliligaw ng landas, nabubuksan ang pangunawa. At alam po nila, minamahal, na ang ating mahal na pastor ang pinakaunang pastor. At that time, natatakot ang tao na magbanggit ng pagtuligsa sa NPA. 1980s, 1986, 87, nag-crusade sa Luneta. Wala pong mga pastor ng ibang sekta ang tumulong sa mahal na pastor. Takot at galit pa nga yung iba dahil madamay daw sila. Pero ngayon, yung iba nagsasabi, kami din. Kami din. Kami nag-agis din kami. Pero nung panahon, nung mga panahon na pag malaman na ikaw ay kumontra sa NPA, kinabukasan, pantay ng tuhod mo. Pero ang mahal na pastor, nung siya ay kumontra sa komunismo, kahit siya po ay inaabangan, araw-araw may nag-aabang sa kanya, sa kanyang ulo, dahil may mga patong po ng mga pera na malalagang pera, wala po silang magawa. Natutulog na lang sila sa kaantay dahil pag magtanong sila anong ginagawa niyo yung pastor, nagpupuri. Nagpupuri. Alas 8 pa ng umaga. Tanong sila uli, mga alas 12, nagpupuri pa rin. Tanong na naman sila mga hapon, nagpupuri pa rin. Saka sabi nila, hindi ba napapakon sa pagpupuri itong pastor nila? Pag malaman nila, minamahal na lumabas na, papunta ng gawain. Gusto nilang abangan na mamatay yung kanilang sasakyan. Kung matapatan man ang ating mahal na pastor sa mga traffic, yung mga area na may traffic light, hindi nabubuksan yung bintana ng kanilang sasakyan. O mabubuksan man at barilin, hindi puputok yung kanilang mga baril. So, ang bawat isa ay may patotoo. Ang mga NPA na naghangad sa kamatayan natin mahal na pastor, may patotoo sila na hindi umuobra ang kanilang baril. Ang mga sundalo na naghulog ng bumba at nagpaputok ng mga bala ng kanyon papunta sa kampo ng Abu Sayyaf, may patotoo sila na sa dami ng mga kawalan na bala ng kanyon at bumba galing sa Tora-Tora, imposibleng hindi madali ang ating mahal na pastor. Buhay talaga ang Diyos natin. Amen! Tama yung sinabi ng Bible, may namahal. Sa Isaiah 54:17, no weapon that is formed against thee shall prosper. Walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa iyo. Bagamat sa iba po yan minamahal, sabi nila hindi daw yan literal. Hindi po natin sila ma-blame. Dahil hindi nga nila kasama ang Panginoon. Pero tayo, litra por litra nangyayari sa buhay natin yan. Amen. Basahin nga natin. Pakinggan po natin ang mainam. Amen. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 54, versikulo 17, ganito po ang sinasabi. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakinabangan, at bawat dila na gagalaw laban sa iyo, kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. No weapon that is formed against thee shall prosper.
and every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Mabasa din natin yan sa Isaiah 45, 24, and 25. At pong basahin sa Isaiah 45, 24, and 25. Sinabi dito, Sounds. Dito po sa Isaiah 44, 45 po. ay 45, 24 at 25. Sa Panginoon lamang sasabihin ng isa tungkol sa akin, ang katuwiran at kalakasan sa matuwid bagay sa Kanya magsisiparoon ng mga tao. At ang lahat na nag-iinit laban sa Kanya ay mga papahiya. Sa Panginoon ay aring ganap ang buong lahi ng Israel at luluwalhati. Amen. Surely shall one say, in the Lord have I righteousness and strength. Even to him shall men come, and all that are incensed against him shall be ashamed. Sila po'y mapapahiya. No, mapapahiya. Pag ikaw ay lumalakad sa katwiran ng malapinon, katulad ng Israel, sabi nga dito sa verse 25, in the Lord shall all the seed of Israel be justified and shall glory. Diba? Hindi man sila naman niwala na mga Israelites ang chosen people of God. Yung mga karatig bayan o mga neighboring countries na pumapaligid sa bansang Israel, hindi mo naman yan mapatango kagad na, oh sige, chosen people kayo. Sabihin ng mga Egyptian, oh chosen people yan, Israel na yan. Sabihin ng mga Jordanian, oh chosen people yan, Syrian, Arabian, no, Iranian, oh, mga Russian. Yung mga nakaikot dyan, minamahal, hindi naman basta-basta mo sasabihin nila, ay sinabi nila, chosen people na sila, oh igalang natin. Ginera talaga nila yan. May pagkakataong nilusob ang Israel ng Egypt. Nagkaroon ng war. Egypt versus Israel. Israel versus Syria. Israel versus Iran. Iraq. Jordan. O di ba? Nagtagumpay ba sila? Palestine. Hindi po sila nagtagumpay. Kasi pangako ng mahal na Panginoon yan. Everybody say, praise the Lord. Ganon din sa mga anak ng Diyos sa huling araw. Ha? We are the chosen people of God. We are the in-time church of the living God. Tayo po, minamahal, yung church na tinutukoy, na sabi ng Panginoon, itatayo niya sa huling araw. Not the Roman Church. Hindi naman sila qualified for the second coming. Paano sila sasalubong sa malapinon? Nasasabungan. Sila po ay alipin sa mga kasalanan. No? Ang babalikan po ng malapinon ay isa pong church na handa sa rapture. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal. A born-again church. Nandiyan nagmamanifest ang kapangyarihan ng malapinon. Signs, wonders, and miracles. Yan lang ang dahilan kung bakit minamahal ang ating po mga kasundaluhan. Pinili nila ang Jesus Miracle Crusade dahil dito po nila nakita na ang mga tao ay nagbabago. Amen. Amen. Napapasunod po natin ang mga NPA. Napapasunod po natin ang mga Abu Sayyaf.
Oo. Nung una, nagyayabang ang mga Abu Sayyaf. Araw-arawin kami, pupugutan daw ng ulo. Nung binaril nilang mala pastor, ilang beses, tangkang pugutan ng ulo ang mga prayer warriors, wala po silang magawa. Nung pangatlong araw, nung bumuhos ang presensya ng Panginoon, nung nagkaroon po ng speaking tongues, minamahal, nag-outpouring ng Holy Spirit, sabi ng isang Abu Sayyaf, gusto kong abutin yung aking M16 Armalite at gusto kitang waswasan, Dani, dahil gusto kong hihinto ka na sa pagsigaw-sigaw mo ng Alleluia. Pero hindi ako makakilos. Hindi ko maabot-abot ang aking M16. Hawak-hawak niya ang plato kasi kumakain na po sila noong panahon na yon ng hapunan nung ibinuhos ng Malapino ng kanyang espiritu sa aming pong pagpupuri. Habang ako sumisigaw ng Alleluia, gusto niya akong patigil, gusto niyang abutin yung kanyang M16 at ubusin yung isang magasin na bala sa katawan ko. Hindi niya maabot-abot, wala daw siya lakas. Oh. Sinabihan niya sa mga pastor, tumigil ka na sa pagsigaw ng Alleluia dahil yung pagsigaw mo ng Alleluia para kami nakukuryente. Nanghihina kami. Oh, sino nagsabi? Hindi po kami, sila ang nagsabi. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabihin ng iba, walang himala. Sabagay, hindi naman natin sila ma-blame. Dahil nasa comfort zone sila. No? Yung mga pastors na sinasabi, nagpapakilalang pastor, nasabi na walang himala sa mission ng mga pastor, hindi natin sila masisi dahil nasa comfort zone sila. Nandoon sila sa mga air condition nilang mga kwarto. Ayun, nakahiga lang sila, nakaupo lang sila, wala silang contribution, wala silang nagawa. Kahit sa atin po mga kapatiran na nawala na sa atin at that time dahil hindi po sila nag-ayuno, nakikinig po sila sa radyo, kung ano po yung mga komentaryo ng mga komentarista sa telebisyon, doon sila na nakikinig, nalason po yung kanilang isip, na lihis po sila. So anong nangyari? Nawala po sila. Kasi instead na sila po ay mag-ayuno, manalangin at makiisa sa panampalataya, nawala na po sila. Pero yung mga kapatiran, simpleng mga kapatiran, hindi po sila kilala. Yung iba sa kanila, minamahal, halos nakapaalang. Wala pong mga sapatos, pag dumalo, nakatsinilas lang. Pero matatag ang kanilang pananampalataya. Nakiisa po sila sa ayuno. Nakiisa po sila sa pananampalataya. Hindi mapugutan ng ulo ng aming mahal na pastor. Makalabas sila ng buhay. Ganun po sila pag bumitaw ng pananampalataya. They are not professionals. They belong to, kumbaga, pinakamababang antas ng lipunan, pero pinakamataas ang antas ng kanilang pananampalataya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So, yan po yung kagandahan sa ating pong paglilingkod. May ebidensya. May prueba. Hindi po tayo nagsasalita sa hangin. At yung 180 na yan, na dati rebelde, nakausap ko na po yung pinaka-lead nila, minamahal. They are now planning to receive water baptism in the name of Jesus Christ. Kasi habang nagpo-program sila, kinausap ko rin yung mga katabi ko, sila po ay nag-share din sa kanilang problema. Nung nabalitaan nila si Butsoy bautismado na, sabi nila, plano din po naming magpabautismo para mabigyan din kami ng amnesty. Kasi wala pa silang amnesty. Ongoing pa yung mga kaso nila. Bagamat nasa gobyerno na sila, pero ongoing pa yung kaso nila, minamahal. Nakabinbin pa sa korte. Sabi ko,
sa kanila, walang ibang solusyon dyan. Magpabautismo po kayo. Sabi niya, nandyan na yan, isa na yan sa option nila. Pinag-iisipan na nila yan. No? Hindi ba kasi basta-basta makakonverte yung mga tao na yan, minamahal. Dahil talagang, kumbaga, malalaking isda. Pero nung in-offer ko yung bautismo, sabi nila, naka-schedule na yan. No? Katulad nung NPA commander dyan sa Isabela Provincial Jail, hindi naman namin nakuha kagad yun. Every time na magbautismo kami, nakatingin lang siya. Pagkasunod batch ng bautismo, nakatingin lang siya. Nung nakapag-desisyon na siyang magpabautismo, hindi pa kami dumating, hindi pa kami pumasok sa loob ng kulungan. Nag-prepare pa lang kami. Nauna yung baptismal robe. Siya yung unang nagbihis ng baptismal robe. Yung iba hawak-hawak. Pero si Commander Ining, naka-robe na. Nagulat ako, sabi ko, ang tigas kumbinsihin sa bautismo. Pero nung nakapag-desisyon, nung natanggap niya kaagad yung robe, sinuot niya kaagad. At ngayon, isa na sa aktibo sa loob ng kulungan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Walang imposible sa Diyos. Amen? Dahil sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Basahin po natin Tagalog. John chapter 3 verse 16, pakihanda ang Roma 5:8, at huling talata, unang Juan 4:9. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 16, ganito po ang sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sa kanila'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. For God so loved the world. So hindi lang po basta-bastang pag-ibig minamahal. So love, mahal ng Diyos ang sanlibutan. World means tayo po minamahal. Mga tao na mga makasalanan. Sabi nga ng Roma 3:10, walang matuwid. Wala kahit isa. Tayo po ay makasalanan sa harapan ng mahal na Panginoon. Pero sabi dito, mahal na mahal niya tayo. And He gave His only begotten Son. Ang kanyang bugtong na anak. Referring to Jesus Christ. Ang katawang tao ng Diyos. Kasi ang Diyos ay nagkatawang tao. Yun po yung tinatawag na bugtong na anak. Yung kanyang katawang tao na ipinako sa cross ng Kalbaryo sa utos ng mga Romano. Dahil nung unang panahon, minamahal, under Roman Universal Empire, ang buong mundo kasama ng Israel. So, ang nagpako kay Kristo sa cross ay ang mga Roman soldiers. Ang mga Hudyo nung panahon na yon, ang mga pari sa Israel, under ng Roman soldiers. So wala silang magawa, kundi sunuran sila sa mga Romano nung panahon na yon, minumahal. Naghari na ang Romano nung panahon na yon. Israel is under the Roman Universal Empire. No? Hindi pa sila yung Roman Empire nung panahon na yung Universal Empire, hindi pa sila naniwala sa Christianity. Hindi pa sila naniwala kay Kristo. During Constantine lang yun nung naniwala sila. So, nagiging Roman Church na sila. Pero during the time, Roman Empire, hindi pa sila tinawag na church. They are the enemy. They were the enemy of the church. So, sila po yung nagpapako kay Kristo sa cross.
So sabi dito, ang maniwala kay Kristo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Roma 5:8, ito po din ang nakasulat. Ito po sa Roma 5 ang talatay 8. Datapwat pinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So sabi dito, minamahal, but God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Kristo ay namatay for us, para sa atin. Amen. Amen. Oh, hindi po siya namatay para sa kanyang sarili. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At ano po nakasulat sa unang Juan? 4:9. Dito po sa aklat ng Juan Kapitulo 4, versikulo 9, ganito po ang sinasabi. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano ngang ikaw, na isang Hudyo, ay humingi ng mainom sa atin? Unang Juan ba yan? Ay, unang Juan. 1 John 4:9. Praise the Lord. Unang Juan 4:9, ganito po ang sinasabi. Na mga tuluyan kayo ng walang Dito po sa unang Juan 4:9, kayo'y sa Diyos, mamumunti kung mga anak at iyong 4:9, sorry, praise the Lord. Dito po sa unang Juan 4:9, ganito po ang sinasabi, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Amen. Palakpakan natin mahal na Panginoon, minamahal, in this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Wala pong ibang kaligtasan kundi kay Kristo lamang. Amen. Amen. Hindi po yan minamahal during Holy Week lang, no? Pagdating ng Holy Week, ang mga kunwaring Krisyano, magkukunwaring banal. Ano bang pinagbabawal sa Holy Week? Sugal, alak, mga lahat na bisyo. Holy Week lang yun. Pagkatapos ng Holy Week, hindi pa nga tapos eh. Balik na naman uli eh. Balik na. No? Lalo na pagdating ng Sabado. Sabi nila, patay daw ang Diyos sa Sabado. So, ayan, balik uli. Hindi po yan ang Krisyanong babalikan ng malapinon. Yung mga Krisyanong babalikan ng malapinon ay yung namumuhay sa kabanalan, hindi lang sa Holy Week, kundi the whole year. Amen. Kasi ang ibibigay sa iyo ng malapinon, buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kasi mayroon ding buhay na walang hanggan. Kaya lang, everlasting damnation naman yon. Everlasting damnation. Walang hanggang paglutang-lutang sa dagat-dagatang apoy. Ha? Walang hanggang pagsisisi. Everybody say, praise the Lord. So, hindi umuobra yung kayabangan ng tao. Dahil pagdating ng panahon, magsisi ka sa buong buhay mo. Oh. Sabi nga, pride comes first before destruction. Marami mga tao na ang turing sa sarili, sila ay Diyos. Pagdating ng panahon, ayun, mukhang kawawa, hindi lang mukha, kawawang kawawa. Amen. Amen. Pero kung
Mag-share ka ng Word of God, akala mo, walang kamatayan. Akala mo kung sinong makapangyarihan. Ayaw. Biblia yan. Hindi totoo yan. Sabi lang, gawa lang tao yan. Kasi nasa kanila pa yung pera siguro o kapangyarihan. Pagdating ng panahon na walang-wala na sila, ayun, magmamakaawa na yan. Please pray for me. Amen? Amen. Everybody say, praise the Lord. Pag magkrusada, ayaw maniwala. Pagdating ng cancer, kausapin ka pa, Brad, pwede ka magpasting ng 40 days para sa akin? Bakit? May cancer na kasi ako, Brad. Alam ko, pag magpasting ka ng 40 days, effective, gagaling ako. Damay ka pa. No? Idadamay ka pa eh. Mayroon ganun nag-chat sa akin eh. Ang tigas ng ulo, ayaw maniwala. Nung nagkaroon na ng cancer, papastingin daw ako ng kahit kalahati sa 40 days para gumaling siya. Parang mga ganung mga tao. Kasi ang feeling sa kanya sarili, kasi may pera, mayaman, no? Kumbaga, kaya nilang magbayad ng tao, magpasting ka nga para sa akin. Parang ganon. Hindi po ganon, minamahal. Amen. Kailangan ipiko mo rin ng tuhod mo. Pilipos 2:10, sa pangalan ni Jesus, lahat na tuhod ay luluhod. Amen. Hindi ikaw ang luluhuran. Ikaw ang luluhod at titingala sa langit at tatawag sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At doon pa magmamanifest ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Before it's too late, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Sabi ng malapim, come unto me all that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Lahat ay inanyayahan. Ito lang ang solusyon. Si Kristo lang, minamahal, ang makapagbago. Wala nang iba. Gustong i-twist ni Satanas yan. Gagamit si Satanas ng tao para iligaw ang tao, ang mga tao. Tayo naman, mahilig tayo sa hero. Bayani. Sige. Gagawin ka naming bayani. Bayani ka nga ng tao. Ang kaluluwa mo naman nasa dagat-dagatan ng apoy sa impyerno. Di ba? Yung mga NPA na nakaharap namin kahapon, nagpakabayani sa sarili yon. Buti nilang hindi sila natsambahan. Gusto nilang patayin lahat ng mga masasama ayon sa kanilang paningin na masama. At bumuhis na sila ng maraming buhay. Marami na silang kinitil na buhay. Hanggang dumating yung punto na realize nila, mali pala. Only God can change lives. Ang Diyos lang ang makapagbago. Diyos lang ang makapagpalambot sa puso ng tao. Diyos lang ang makakapagpagaling ng sakit. Itaas po ang ating mga kamay. Hallelujah.
sa Kanya nagbigay sa'yo na buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? ibibigay Ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, Hallelujah. Hallelujah. siya'y
the Lord. Para po sa mga baguhan, minamahal. Sa ating pong mga beloved viewers, mayroon pa kayong kasama dyan sa inyong pong papanood na hindi pa isinuko ang buhay sa malapi noon. Ngayon po ang tamang panahon. Now is the day and now is the time. Hallelujah. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-una, pananampalataya na makakamtan sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Pangalawa, pagsisisi at magbalik loob sa malapi noon para babalik ang mga pagpapala sa iyo na nagmumula sa Diyos. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Jesucristo para mahugasan na patawad ng makasalanan. At pang-apat, Diyos na ang gagawa, babautismohan ka ng kanyang banal na Espiritu. Sumunod sa panalangin ang lahat ng mabaguhan. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking mga nagawang kasalanan. Ako po'y taos-puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas, Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, sampungin mo sa buhay. Ako maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbalik. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name I pray. Amen. Dakilang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Pesos. Sa lahat na tumanggap sa malupin. Bilang Panginoon tagapagligtas ng mga buhay. Patawarin mo sa kilang kasalanan. Baguhin mo kilang mga buhay. Gawin mo siyang tunay na Kristyano. Isulat mo kilang mga pangalan. Sa katubos kita, iligtas mo sila. Sampung kilang mahal sa buhay na may Jesus, I pray. Amen. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ating mahal na Panginoon, minamahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po yung magkaisang manalangin. Dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Pesos. Minsan pamalapin, humingi po kami ng kapatawaran. Samang kami nagkulang, nagkakamali, ano man kami naisip na gawin, banggitin may mga labi na hindi kaya-aya sa malarapan. Patawarin mong bawat sa malapin noon. Sa pangalangin yung hinirang propeta sa walang kapanahonan. Aming kagalanggal, pinamahal Pastor Sulmeda. 10 panalangin na kanyang buong pamilya. Aking sinasaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of sickness and disease, cast out in the name of Jesus. Be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat. Bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, minamahal, itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw ang makapangyarihang salita, ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon.